Pagkagaling nga namin sa Ongpin ay naghanap na nga kami ng makakainan kasi nga gutom na kami. Pero bago nga ako kumain na iyan, chinek ko muna ang mga bata kung kumakain na rin sila. Nakalimutan ko na nga kung saang lugar ito pero ito ay parang nasa 3rd floor. In fairness, ang daming kumakain dito at masasarap talaga yung mga pagkain nila. Kaya naman hindi na namin pinatagal at inubos na namin kaagad. Dahil ang dami nagkakagulo din sa tindahang ari ay napabili na nga din kami. Ang gaganda kasi ng quality ng mga tsinelas niya, malalambot. Di ko alam kung ba't wala akong video nung binili ko dito pero ang ganda, promise, nung aking nabili. Bumili na nga rin si daddy dyan ng kanyang tsinelas dahil masakit na nga yung kanyang paa. Tingnan nyo naman, ang dami nagsusuka tapos ang babait pa ng mga tindera dyan. Tapos sumakay nga pala uli kami ng e-bike papunta sa simbahan ng Quiapo. Ito nga pala yung sa likod ng simbahan. Alam nyo, nung pumasok ako dito, grabe, maiyak-iyak talaga ako. Hindi ko alam. Ang lakas ng presence ng mga pananampalataya ng mga tao dito. Dahil pumila nga dito yung mga tao, nakipila na din kami. Hindi namin alam kung anong meron din yan. Dito pala yung pahawak dun sa paa ng Nazareno. Feeling ko ito yung mahiwagang Nazareno na kahit anong ipagdasal mo ay talagang matutupad. Pero syempre, sasamahan pa rin natin ang pananampalataya at saka sipag at tiyaga. Tapos nagsindi na rin kami dyan ng kandila. Feeling ko na pag-shootingan na ito ng Batang Quiapo pero hindi ko sure. Hindi na kasi ako nanonood talaga ng mga panoorin sa TV. Malapit na nga pala ang piyesta ng Nazareno pero may mga parada na ng mga replika. Alam niyo yung tinirahan ko dati sa Tayabas sa Matiuna, merong mga replika talaga ng Nazareno. Pero nung nakatira talaga ako doon sa bahay na yun, meron din nga pala siyang punso na puti daw. Alam niyo, lagi ko yung niyayapos at hinihiling ko talaga noon na sanang guminhawa ang aming buhay. Pero totoo, yung dating may-ari ng bahay na tinirahan namin yun ay nanalo talaga sa loto. Kaya naman naniwala na din ako na nagmimilagro yung punso. Ginawan nga pala siya ng bahay kaya hindi mo na makikita yung lupa. Pero kapag binuksan mo yung plywood na nakatabon sa kanya, makikita mo talaga yung lupa na nakaumbok. At ang sabi ay yung daw nakatira doon na nuno ay kulay puti. Kaya naman halos araw-araw talaga idinadasalan ko talaga doon na sana magkaroon na kami ng bahay noon. Dahil noong time na yun wala pa talaga kaming bahay. Tapos nung March, birthday yun ng tatay ko. Kaya naman napauwi kami ng Mindoro. Kaso hindi na nga pala ako nakabalik doon sa bahay na yun kasi nga sabi ng tatay ko ay magtayo na daw kami ng bahay. Yung 7,000 na dala namin na puhunan sa negosyo ay lumago ng lumago. At ang balak sana namin na bahay na half plywood at saka half na semento ay naging purong semento na nga kasi nagkaroon kami ng budget. Blessed na blessed talaga kami ng mga panahong yon. At yung lagi kong pinagdadasal talaga ay natupad na. Wala namang proof na swerte talaga yung nuno dun sa punso. Feeling ko dahil din sa law of attraction. Yun yung kung ano yung iniisip mo, yun yung mag-a-attract. Wait lang ha. Hinanap ko talaga itong magic water na ito. Doon sa matanda talaga hinahanap ko pero hindi alam ng asawa ko kaya naman ito na lang yung tinikman namin. Ganun pala yung lasa niya, matamis siya na parang may gulaman. At in fairness nga, masarap talaga siya. Meron din pala dito yung iniihaw na tuyo. Hindi ako tumikim niya pero yung asawa ko ay kumain niya. Marami nga bumibili diyan kaya napabili kami at in fairness masarap din daw talaga siya. Dahil pinagkakagulahan nga din itong balat penoy na ito ay napabili na rin ako. Ang tinatry ko talaga dyan ay yung mga pinagkakagulahan kasi feeling ko may something. At oo nga, may something nga yung balat penoy dito kasi masarap. Sunod namin tinikman na ito nga pinagkakagulahan na sotanghon. Sabi nga ay na-feature na din ito sa KMJS. Kaya naman umorder ka agad kami. At dahil nga mahilig ako sa kakanin kaya naman bumili pa ako ng isa. Nakapamili na nga pala kami ng paninda dito sa part na to. Pero pinahabilin muna namin. Mahirap kasing magbitbit. Tapos naka-silent mode na nga kami dito kasi medyo nagkakainitan na ng ulo. Nakakapagod rin pala ditong mamasyal kasi lakad ka ng lakad. Kaya naman nag-decide na kaming pumunta sa kondo ng aking kapatid. Para makapagpahinga na nga kami at bukas naman ay sa Baclaran naman kami pupunta. Yun lang for today's video.